Hi mga beshi! So today is September 9, 2023 and I'm here at the USMAC or Hospital ng Makati. Naka-admit na ako for the removal of my gallbladder which will happen on Monday. Pero bakit ba ako nandito na? Kasi inulit yung mga test ko, nag-lapse na raw kasi. Ibig palang sabihin, para bago ka ma-operate, kailangan meron kang complete laboratory test, ECG, ultrasound, and x-ray. At 1 month lang yung dapat na, within 1 month from the time na nakuha yung mga result and your clearance, dapat ma-operate ka na. Pero on my case, medyo naglaps na, so inulit, and ito, dito na ako, pina-admit na ako at the same time, para siguro maka-relax kasi although it's a non-risk operation, iniiwasan pa rin nila yung mag-shoot up yung high blood pressure ko, yung blood pressure. So, nandito ako para mag-relax muna. Okay. So, paano ba nalalaman kung meron kang case of like this, yung gallstones, kung meron ka, and which will eventually nga lead to gallbladder removal. Aksidente kasi yung pagkaka-discover nung case ko, the gallbladder stones. Nag-start lang siya with parang masakit yung tagiliran ko, and dito sa right side, sa likod, and then hindi naman ganun kasakit. Medyo siguro a few nights, pag humihiga ako pabaliktad, parang napupunit. So, tapos, itong shoulder ko, when I do exercise, yan, masakit yan, ganyan. Tapos, yung pagitan ng bones dito sa likod, masakit yon. Yun yung naramdaman ko. And then, nagkaroon ako ng pagkakataong magpa-check up dun sa Healthway, located at Estancia. Very accommodating kasi yung mga doctor, yung doctor na na-assign sa akin. Parang unti-unti niya talaga. Ang haba ng session namin. So, I'm so grateful to Dr. Roque of Healthway because of sa pagtsatsaga niya na i-trace nga yung whatever is, kung ano may problema ko. Tapos, nakita niya yung lab test ko, which is ginagawa ko kasi every year. So, may record kay High Precision. So, may record siya. From 2019 yata yung record ko. Tapos napansin niya na yung result nung what's this, yung para sa liver test ko, up and down. Actually, hindi nga si Dr. Roque yung talagang doktor ko eh. May doktor talaga ako sa Pasig. So, hindi niya siguro napansin. And si Dr. Roque of Healthway, pinansin niya talaga yon, na bakit gano'n, nagpa-fluctuate nga. Kasi yung last doctor ko, nung pinacheck ko sa kanya yon, binigyan niya lang ako ng, sabi niya kasi it's a fatty liver, ganyan. Tapos binigyan niya lang ako ng gamot for like 3 months. Parang, actually, hindi nga gamot yun, parang supplement. Tapos, nasabay din kasi nung nagkaroon ako ng, yung uric acid, tumaas din yung uric acid ko, ganyan. So, yun yung parang na-focus niya. While itong sa Healthway, si Dr. Roque, yun nga, sinabi niya, Mami, medyo nakakataka lang na it's fluctuating up and down. So, baka gusto mo, ipacheck na natin ang mas maganda. So, sabi ko ako naman, willing naman ako lagi kasi I'm doing, yun nga, every year, nagpapacheck talaga ako to monitor. Kasi, siyempre, hindi naman tayo bumabata, 50 na tayo. So, yun yung naging rason para malaman. So, test niya ako, certain test na nakafocus lang talaga dun sa liver ko. Like, yun nga, ultrasound, and yung paninilaw, ganyan. So, yun yung na-focus. Siguro gumastos ako around, totoo lang, 7,000. Naghanap pa ako ng mas mura-mura na mapapag-check up. Pero eventually yung pa rin. So, dapat pala guys, every year din talaga. Bukod sa ultrasound, bukod sa laboratory test na ginagawa natin, dapat nagpapa-ultrasound din tayo. So, para at least eventually nakikita. So, yun, nakita ni Doc Roque na meron akong nakita doon sa test ko na
yun nga, na meron ako mga gallstone na maliliit, tapos merong malaki, isang malaki yata, around 1.9. So, tapos yung paninilaw ko, okay naman daw, so hindi naman namamaga yung gallbladder ko actually, but in-advise na rin niya na ialisin na lang daw para sa ganun, kasi baka mamaya merong mga bato na mapunta sa duct. So, pag yun yung nangyari, mas delikado. So, as per advice nga ni Dr. Roque, yun, alisin ko na, tapos, may options na open surgery, pero since uso naman na ngayon yung laparoscopy na, bubutasan lang para ilabas yung, yung aking gallbladder, medyo mas mahal, mas expensive ang laparoscopy compared sa open surgery. Pero yung healing period kasi mas maikse, tsaka mas madali. Sabi nga nila baka mga 1 hour lang daw tapos na. So I decided na nga na okay, mag-consult na sa mga surgeons kung magkano abutin, at mga hospitals kung saan meron pwedeng mag-undergo ng surgery. And andito nga ako ngayon sa OSMAC. So, dito nga gagawin. So, all clear naman na daw ako, and I'm ready for my surgery on Monday. Mayroon lang mga dumaan kasi yung doctor ko dito at sinabi nga niya, parang mga preparations na, okay, dinner, di na ako pwedeng mag-dinner, para magpa-fasting na ako. Ganon. Kasi 8 a.m. sa Monday yung surgery ko. Tapos maliligo ka. Para nga, syempre, ligo, malinis. Para mga germs. So, gumamit kayo ng mga sabon na anti-germs, kumbaga. Para, syempre, mabuti na yun. Maiwasan natin yung other complications. Kung suswertihin na wala, well, swerte tayo. Swerte. Okay, yun nga, kasi titingnan nila kung hindi sila mahirapan, pero in-advise pa rin na although laparoscopy yung unang advice, just in case lang daw, medyo mahirapan, mag-open surgery pa rin ako. Pero, yun nga, since wala naman daw nakikita na, yun nga, walang pamamaga, walang complications, wala naman akong nararamdaman na pain. Kumbaga, siguro nga alay, ganyan, kasi kakaedad, pero yun nga, hindi naman kung laparoscopy yung talagang choice natin. Kaya sa mga nakakaramdam dyan na kala lang natin is ngalay lang tayo or pagod lang tayo, ganyan, advice ko sa inyo na yun nga, lalo na sa mga nagkakaedad kagaya ko, dapat daw ang lab test natin should be done at least every 3 months na. Kaya, for those nakagaya ko, I think kailangan na natin kumuha ng mga MaxiCare, gano'n, every year para sa mga lab test natin. And also, kuha na rin tayo ng, meron pa ako isa natutunan ngayon, kumuha ako ng Sun Life Wellness for, ganyan, yung mga minor hospitalization na parang hindi ka na naghahanap kung saan ka kukuha ng budget mo pag sakaling ma-hospital ka. Ako kasi may mga insurance ako, pero mostly na focus yata yung insurance ko sa critical illness, yung after I'm kaya ngayon dapat pala matutunan natin na we should also invest sa yun nga, yung mga ganitong emergency cases natin na nagkaroon tayo ng hospitalization. So that's it, guys, for yan ang journey ko dito sa aking gallbladder removal, and do include me on your prayers at para sa surgery. Gabayan po sana ni Lord ang mga kamay ng mga doctors na mag-handle sa akin on Monday, and see you next time on my next YouTube account. Okay, meron pa pala, yung palang stones ko is cholesterol stones. So, ito pala yung mga namuong cholesterol. So, isa pa yan na pagka in-advise kayo ng doctor ninyo na uminom na kayo ng cholesterol meds nyo, dapat yan, maging masunurin po tayo kasi it would help us din pala. Tapos, less, yun nga, kain natin, mga processed foods, although masarap yan, mga cakes, mga sweets,
mga milk teas and all, ganyan. It was siguro nga moderate consumption. Pero hindi ko pa rin masabi, I mean, hindi pa rin natin maano yun kasi napalitaan ko, meron din naman kasing mas bata pa sa akin na did the gallbladder removal. Meron nga dito as young as 12 years old, nag-gallbladder removal na. Pero sabi nga nila, even though wala ka ng gallbladder, ano pa rin naman daw, you can live a normal life. Pero sabi naman nung iba, titignan din natin kung magiging case nga natin na, yun nga, madali daw tayong mag number 2, mag-poops, pagkakain, because wala nang panunaw, ganyan. Tapos siguro less meat na lalo, kasi, wala na nga tayong panunaw. Pero, good thing nga is, maaga siyang na-detect, hindi ako naging emergency case, hindi kailangan na ma-open surgery agad kasi nga wala naman siyang case of pamamaga at paninilaw. Yeah guys, health is wealth. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. Until next time. So do follow me on my YouTube account. Paglabas ko, gawa ulit tayo, papakita ko sa iyo kung what's the result of dun sa butas-butas laparoscopy surgery ko on Monday. Bye!